Ang apat na himagsik ni Kiko, ayon kay Lope K. Santos. Hindi lahat ng himagsik ay may sandata. Minsan, panitikan ang nagiging boses ng bayan. Sa araling ito, tatalakayin natin ang apat na himagsik ni Kiko ayon kay Lope K. Santos at kung paano ginamit ni Francisco Balagtas ang kanyang mga akda bilang paraan ng paglaban. Unang himagsik, himagsik sa maling pamamahala ng mga namumuno sa bayan. Pangalawang himagsik, himagsik laban sa maling paniniwala hinggil sa relihiyon. Pangatlong himagsik, himagsik laban sa maling pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang anak. At ang pang-apat na himagsik, himagsik laban sa kawalan ng kalayaan sa pagsasalita at mababang uri ng panitikan. Simulan natin sa unang himagsik, himagsik sa maling pamamahala ng mga namumuno sa bayan. Inilarawan ni Balagtas ang iba't ibang uri ng mga kalupitan at masamang pamahalaang Kastila. Ang mga unang saknong ay naglalarawan ng malungkot na puok na pinamumugaran ng mabangis na hayop. Ang inilarawang gubat ay ang Pilipinas. Isinalaysay at inilarawan ni Kiko sa kanyang awit hango sa mga nangyayari sa panahong nabubuhay pa siya, mula 1788 hanggang 1838. Sa makatuwid, nauna pa siya hindi hamak kina Burgos, Rizal, Del Pilar at Bonifacio sa paggising at pagbangon sa ating nakagulapay na bayan sa banig ng kaapihan at pagkaalipin. Sa makatuwid, ipinakita ng unang himagsik na ang maling pamamahala ang ugat ng pagdurusa ng bayan. Sa pamamagitan ng panitikan, binigyang babala ni Balagtas ang sambayanan laban sa kalupitan at pang-aabuso ng mga namumuno. Ang sumunod naman ay ang pangalawang himagsik, himagsik laban sa paniniwala hinggil sa relihiyon. Ayon sa saligang batas, lahat ng mamamayan ay may lubos na kalayaan sa pananampalataya at pagsamba. Noon ay kabaliktaran ang umiiral. Ang pamahalaan at simbahan, dalawa man ang pangalan, ay iisa sa turing at kapangyarihan. Kakaiba ang mga Pilipino kung paano kumilala at gumanti ng utang na loob sa mga bansang sumalakay, sumakop at lumipig sa bayan at lahi ng daan-daang taon. Nakaragdag sa puot ng mga Kastilang sumakop sa bansa ang pagtanggi ng mga Muslim sa Mindanao at hulo sa relihiyong Katoliko. Tanging ang mga Pilipino sa Visayas at Luzon ang yumakap sa mga batas at pag-uugali ng banyaga. Ang mga Moro noong kapanahunan ni Balagtas ay itinuring ng mga Kastila na isang napakaaba, dusta at kasuklam-suklam na napagkamalang likhain ng Diyos. Ngunit si Balagtas ay hindi nakiayon sa naging palagay at paniniwala ng mga Kastila. Tahasan niyang sinalungat at pinabulaanan ang palagay na ang mga Moro ay hindi nakakakilala ng Diyos, na ang Moro ay hindi marunong gumawa ng kabanalan, na walang batas ng kagandahang asal, na laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa kaaway. Ang mga kasamaan na ito ay pinakilala ni Balagtas na hindi lamang sa mga Moro makikita, kundi gawain din ng mga Kristiyano na nagsisiraan, naglililuhan at nagpapatayan. Sa makatuwid, ipinahayag sa ikalawang himagsik na ang relihiyon ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan ng karahasan at panlilinlang. Pinatunayan ni Balagtas na ang tunay na kabanalan ay nasusukat sa gawa, hindi sa paniniwala lamang. Pangatlong himagsik, himagsik laban sa maling pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang anak. Ang pagsasamahan ng mga tao, ang pagpapatibay na lalo sa buklod na mag-anak, ang lipunan, sa katagang sabi ay siyang pinag-ukulan ni Kiko ng kanyang pangatlong himagsik. Sa mga kamalian at kasalanang totoong namalasak at nagkaugat ng malalim, sa hindi mabuting mga kaugalian ng ating lahi na inabot at napagkuwanan ng mapagmasid niyang mga mata at pag-iisip ay kabilang ang pagpapabukas na dapat nang gawin ngayon ang masagwang pagpapalayaw sa mga anak. Ang pagkamainggitin,
ang pagkamapanghamak at mapaghiganti sa kaaway, ang pang-aagaw sa iba ng pag-ibig at pangmasamang kaugalian sa lipunan na matutunghayan din sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at maging sa kartilya ng Katipunan ni Andres Bonifacio. Binibigyang diin ng ikatlong himagsik na ang pagkabulok ng lipunan ay nagsisimula sa maling pagpapalaki sa tahanan. Ipinakita ni Balagtas na may malaking pananagutan ang pamilya sa paghubog ng asal at pagpapahalaga ng mamamayan. Ang pang-apat na himagsik laban sa kawalan ng kalayaan sa pagsasalita o mababang uri ng panitikan. Ang agwat ng pagtula at pananagalog ni Balagtas sa kalahatan ng manunulat at mananagalog ng mga panahong iyon ay tunay na napakalaki, napakahirap maunawaan ang mga hangganan at saklaw. Lumilitaw siya at napagitna sa panitikang Tagalog na nakatuon sa pananampalataya. Mahigpit ang sensura sa pamamahayag at maging panitikan kaya nakakulong lamang sa pagsulat ng mga akda sa relihiyon. Ngunit pinatunayan ni Balagtas na maaaring sumulat ng isang akdang pampanitikan na maglalahad sa kanyang mga paghihimagsik laban sa pamamalakad ng Kastila sa bayan. Ito ay ang nilalaman ng kanyang isinulat na awit, ang Florante at Laura. Ipinamalas sa ika-4 na himagsik na ang panitikan ay makapangyarihang sandata laban sa paninikil. Sa kabila ng sensura, ginamit ni Balagtas ang panulat upang ipahayag ang katotohanan at ipaglaban ang kalayaan ng bayan.